Hi! This is the Rimmel London Stay Matte Liquid Mousse Foundation. I'm gonna be doing a first impression review. Ang shade na meron ako, this is 203 or True Beige. Meron daw siyang shine control and it is lightweight. This has 30 ml of the product. Nakalagay dito sa likod, Featherlight Liquid Mousse blends flawlessly for natural looking all-day shine control. Silky smooth formula leaves a perfectly matte, baby soft finish. Lightweight texture won't feel heavy or greasy. Baby soft finish. As usual, I'm gonna start on the right side of my face. Maglalagay lang ako ng konti. Here. It's thick. Para talaga siyang mousse. I'll be using my fingers para maramdaman ko din yung feeling. Maramdaman ko yung feeling. Para maano ko yung kanyang texture kung how it feels. Smells like clay. And yeah, wow. Ang soft. Yung shade na nakuha ko, it's perfect. I don't feel like kailangan ko pang maglagay sa neck ko. Pero just to be sure, i-blend ko na lang din. Wala siyang SPF, kaya in comparison dun sa side na wala pa, parang wala akong makikitang white cast. Yung shade na nakuha ko, it's just perfect sa aking skin tone. Pag naghahanap ng foundation, ang masasuggest ko, hanapin yung foundation na mag-brighten up ng face nyo. Hindi yung para magmukhang maputi yung face nyo. Just to brighten it up. Nag-even out yung skin tone ko, and it's matte. It's really matte. Pag ganitong sobrang matte, parang hindi to okay sa mga merong dry skin. Pero sa akin, this is perfect for me kasi wala akong dryness ngayon. Yung coverage niya, it has, I would say, medium to full coverage. Tingnan natin kung pwede pa natin i-build yung coverage kasi meron pa dito. Meron pa akong blemishes here. Okay, so buildable naman yung coverage niya. And this time, ang gagamit ako ng brush para ma-compare ko kung merong difference, kung brush ang gagamitin or kung fingers, kung anong mas magandang gamitin. I'll be using this brush from Inkheart Shop. A little goes a long way para dito sa foundation na to. Ang dami ko pang natira sa kamay, pero hindi ko na nilagay lahat. So, sobrang pagkamat niya, I think I have to use a powder na magbibigay ng luminous finish sa aking face. Kasi parang it looks dull. Parang it almost looks dry. Tapos, parang hindi na siya mukhang smooth. Parang kailangan ko ibalik yung luminosity. To do that, ang gagamitin kong setting powder is this Revlon Color Stay Aqua. I usually use this kapag yung aking foundation is matte. And I'm gonna be using my Moonkini brush, this big fluffy brush. Yan, that looks better. Ito kasing Revlon Color Stay Aqua, meron siyang mga maliliit na shimmer na parang kaya ang nagiging finish niya sa face is luminous para hindi magmukhang flat. Test na lang natin yung longevity niya. Okay naman siya sa face. I have oily skin. Talagang mas preferred ko yung matte foundation. Mas komportable ko kapag matte yung aking foundation. Actually, hindi siya, for me, it's not lightweight. It's thicker. It's a mousse foundation. Kaya medyo nafe-feel ko talaga siya sa aking mukha. Okay, so, itetest na lang natin kung gaano katagal before lumabas yung shine sa aking face. It's now 12:39. Babalik ako later for an update kapag nag-shiny na yung aking face. Now 6:50, 6 hours, lumabas na yung shine sa aking face. Hindi na talaga siya maitago. Tapos lumabas na rin yung blemishes ko sa chin at saka sa dito sa ilong. Napansin ko parang medyo
darken siya sa face ko. Ang shade na ginamit ko is True Beige. Ewan ko, dapat yata mas lighter pa yung pinili ko kasi medyo dark na siya sa aking face ngayon. Parang almost kasing kulay niya na nung arms ko. Pero although dapat naman talaga. Pero parang maitim yung face ko. Una, medyo nag-brighten yung face ko. Pero ngayon parang hindi. Parang pantay na talaga sila. Hindi na siya ganun ka matte looking. I'll be using my Rimmel Stay Matte Long Lasting Pressed Powder para ma-mattify yung aking face. Wala naman akong napansing nag-cake na part. 11:38. I liked it kasi ang tagal niya sa face. It has been 12 hours. It still looks good. Although, yung blemishes ko naglabasan na talaga. Hindi niya na kayang takpan. It's okay. Para sa akin, it's an okay foundation. It's not something na talaga na-impress ako. Kasi ang hindi ko nagustuhan sa kanya is yung actual finish niya. Hindi smooth yung finish niya sa skin. It's a thick foundation. Usually, hindi maganda yung finish niya sa skin. Hindi smooth. Yun lang yung nakikita kong downside. For its price na 360 pesos, pwede na tong foundation na to. Considering it's matte, it's a matte foundation, hindi siya malagkit, not sticky at all. Kahit nag-oil up yung face ko, hindi pa rin siya sticky. Yun lang talaga yung finish niya. It's not smooth. Yun lang yung problema ko. Meron kasing mga foundation na you will look glowing. Alam niyo yun? Ito, hindi ako nagmukhang glowing dito. Although maganda yung coverage niya, wala akong masasabi. Pero hindi nagmukhang glowing yung skin ko. Parang tinakpan niya yung skin ko. Longevity, yung shine control, it's very good. Thumbs up ako dun. Around 5 hours, saka lang lumabas yung oil sa face ko. So, this is very good para sa mga oily ang skin. This is not available sa mall, as far as I know. But I will be putting a link sa description box if you want to get it online, if you want to try it out for yourself, if you have an oily skin, kasi this is highly recommended by me. That's it. Don't forget to comment below if you want to share your experiences with it para makatulong din sa iba. Of course, I'm gonna be putting up a blog post. Ilalagay ko yung link sa description box para ma-provide ko kayo with pictures. I hope you like my review and hanggang sa susunod. Bye! Ano ginagawa mo, Jaya? Nangangati daw yung puwet niya. Hindi yung puti. Ano ba? Alikod! Ako pala yung nangangati yung puwet. De, joke lang.